Sabi nila, wala raw aksidente sa mundong ito. Lahat ng nakikilala at dumarating sa buhay natin ay may ambag sa ating pagkatao. May mga taong nakikilala natin upang maging gabay para tayo ay mapunta sa ating tadhana. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Celine, 40 years old at kakakasal ko lang ngayong taon. Oo, Mama Mia, late bloomer ako pagdating sa pag-aasawa. Maaga naman po akong na-inlove, Mama Mia. Yun nga lang ay maaga din pong nagtatapos ang mga naging karelasyon ko. Hindi ko alam, Mama Mia, pero lagi akong may nahahanap na mali sa mga naging karelasyon ko, na siyang nagiging dahilan kung bakit nagtatapos ang mga ito. Mama Mia, bukod sa asawa ko ngayon ay may isa pa akong nagtagal na karelasyon. Itago na lang natin siya sa pangalang Alex. Si Alex ay hindi lalaki kundi isang babae. Oo, Mama Mia. Nagkaroon ako ng relasyon sa isang katulad kong babae. Si Alex po ang lesbian sa aming dalawa. Mama Mia, nung una ay hindi ko naman talaga gusto si Alex na makarelasyon ko. Sinagot ko lang siya dahil sa pag-aakalang ito ang paraan upang masagot ang matagal ko ng tanong kung bakit nga ba hindi nagtatagal yung mga relasyon ko sa mga lalaki. Naisip ko kasi dahil siguro hindi naman talaga lalaki ang gusto ko kundi babae. Alam kong hindi tama ang manggamit ng tao. Pero nung time na yon, Mama Mia, ay gulong-gulo talaga ako. Hindi na rin kasi ako bumabata. 30 years old na ako nung nagkakilala kaming dalawa ni Alex. Si Alex, Mama Mia, ay isang bagong salta sa aming kumpanya. Pareho kami ng posisyon pero sa ibang branch siya namin naka-assign. Nagkakilala kami nung time na nagkaroon ng training ang aming department. Pinapunta ang lahat ng member, pati na yung mga nasa probinsya. Nagkataon naman na by partner yung naging activity. At para daw mas thrill ay sa bunutan dinaan ang pagpili ng aming mga partners. Kung ang hula mo, Mama Mia, ay kami ang naging magpartner ni Alex, tama ka. Agad po kaming nagkapalagayan ng loob. Isa na rin sigurong dahilan ay pareho kami ng edad nung mga panahon na yun. Pero hindi tulad ko, si Alex ay mature na ng pag-iisip. Mature siyang mag-isip at magdesisyon sa buhay. Habang ako naman, Mama Mia, aakalain mong nasa late 20 years old pa kung kumilos at mag-isip. Dahil sa mga naging activity during sa training ay mas nakilala pa namin ni Alex ang isa't isa. Galing po pala siya sa isang mahirap na pamilya, Mama Mia. At sa 7 magkakapatid ay 3 silang lesbian. May isa raw silang kapatid na bakla. Hindi naman daw naging issue ang preferences nila sa kanilang mga magulang. Nung time na yon, lahat daw ng kapatid niya ay may kanya-kanya ng partner o pamilya. Siya na lang daw ang single at biro pa niya, ready to mingle daw siya. Hindi ko naman inisip na may ibang pahiwatig siya dahil nung mga panahon na yon ay may karelasyon pa akong lalaki na itago natin sa pangalang Joseph. Mag-iisang taon pa lang kami sana noon ni Joseph, Mama Mia. Pero ang totoo ay nasa isip ko na noon ang makipaghiwalay sa kanya. Hindi na kasi ako masaya. Masyado na siyang clingy at parang ayoko ng ganon. Gustong-gusto niya na laging nakadikit sa akin.
Kumbaga, Mama Mia, nasasakal ako sa sobra niyang kaklingi. Sinabi ko naman yon sa kanya. Pero hindi niya ako pinakinggan. Ang akala niya, Mama Mia, ay nag-iinarte lang ako. Ang akala niya ay nagpapalambing lang ako. Ang gusto lang niya lagi ang nasusunod sa relasyon namin. Hindi niya pinapakinggan kung ano ang gusto ko. Alam mo yung tipong bawat kibot at galaw ko, dapat ay sabihin ko sa kanya. At dahil sa mga ugali niyang yun, Mama Mia, unti-unti ay na-turn off ako kay Joseph. Mama Mia, alam kong kakakilala ko pa lang kay Alex, pero pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kaibigan. Siguro dahil opposite kami sa lahat ng bagay. Sabi nga nila, opposites attract. Hindi kasi tulad ni Alex, ako ay lumaki sa isang pamilyang masagana. Yung parents ko kasi, Mama Mia, ay late nang nag-asawa dahil pareho silang focus sa kanilang career. Kaya naman nakapag-ipon talaga sila bago pa kami ipinanganak dito sa mundo. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. May 2 akong kuya na pareho na ring nasa ibang bansa dahil doon nila piniling magtrabaho at magkapamilya. Lumaki po akong nasusunod lahat ng luho ko, Mama Mia. Binibigay sa akin ng mga magulang ko ang higit pa sa kinakailangan ko. Pero kahit ganoon ay pinalaki pa rin naman ako ng mga magulang ko na alam kung gaano kahirap ang kumita ng pera. Kaya bata pa lang talaga ako, Mama Mia, ay masinop na ako sa pera. Hindi ako naging spoiled, pero naging maarte naman ako. Ayoko sa mabaho, sa mga pawis at sa lahat ng mga nakakadiring bagay. Mama Mia, pinalaki rin ako ng mga magulang ko knowing na hindi ko kailangan ng lalaki para maging masaya sa buhay ko. Yung tipong kung mag-aasawa daw ako, yun daw dapat ay mahal ko at gusto ko. Hindi lang dahil kailangan ko ng lalaking bubuhay sa akin at sosuporta sa akin financially. Mama Mia, alam kong isa ito sa mga naging dahilan kung bakit hindi talaga nagtatagal ang mga naging karelasyon ko. Hindi kasi ako yung nagpapalibre. Mas gusto ko pa nga yung ako ang gumagastos. Hindi din po ako maalaga. Hindi po ako nurturing. Hindi po ako katulad ng ibang babae na maalaga sa mga partners o mga boyfriends nila. Dahil ako, Mama Mia, simula bata pa ako ay sanay na ako na ako ang pinagsisilbihan. Hindi ko man sinasadya, alam ko minsan, Mama Mia, ay naging hambog ako sa paningin ng ibang tao. Mama Mia, naikwento ko kay Alex ang tungkol sa pagiging possessive ni Joseph. Binalaan pa nga niya ako noon na mag-ingat ako dahil minsan daw yung mga taong ganyan ay dumadating sa punto na nananakit na ng pisikal. At hindi nga nagkamali si Alex. Dahil isang araw ay bigla na lang akong hinila ni Joseph sa braso ng pagkalakas-lakas dahilan upang ma-out of balance ako. Mama Mia, gaya ng sabi ko, hindi ako pinalaki ng mga magulang ko para maging sunod-sunuran sa mga lalaki. Kaya naman sa sobrang galit ko ay nasuntok ko si Joseph. Nabigla siya sa ginawa ko dahil siguro hindi siya sanay, Mama Mia, na pinapatulan siya ng babae. Dahil doon, Mama Mia, ay naging grabe talaga ang away namin ni Joseph nung araw na yun. Hindi naman niya ako sinaktan ng pisikal, pero yung mga salita niya ay parang mga naging patalim na sumasaksak sa akin. Mataas ang pride ko, Mama Mia. Kaya hindi ko pinakita sa kanya na nasasaktan ako. Bagkus yun ang ginawa kong dahilan
para tuluyan ng makipagkalas sa kanya. Mama Mia, parang wala lang sa akin ang paghihiwalay namin ni Joseph. Siguro dahil mas nangibabaw talaga yung sobrang galit ko sa kanya kesa sa lungkot ko sa aming paghihiwalay. At nasanay na rin siguro ako, Mama Mia, dahil paulit-ulit na lang yung ganitong hiwalayan para sa akin. Mama Mia, matapos ang hiwalayan namin ni Joseph, ay mas naging close naman kami dalawa ni Alex bilang magkaibigan. Siya kasi yung nasasabihan ko sa mga kaartehan ko sa buhay. Kahit malayo kami physically sa isa't isa, updated naman kami sa mga pangyayari sa buhay naming dalawa. Yung mga nakakaalam ng closeness namin ay panay-panay ang pang-aasar sa amin dahil kung makapag-update daw kami sa isa't isa ay daig pa namin ang magjowa. Nung time na yun ay wala lang sa akin kasi hindi ko naman talaga tinitingnan si Alex bilang isang potential na karelasyon. Gusto ko lang talaga siya dahil may sense siyang kausap at natatagalan niya yung pagiging maarte ko. Isa pa, Mama Mia, nung panahon na yon, ang alam ko ay may karelasyon si Alex na babae. Kaya talagang hindi ko nalagyan ng mali siya yung closeness namin. Hindi ko pa din naman nakikita ang sarili ko noon na makikipagrelasyon ako sa kapwa ko babae. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay may nag-chat sa akin na babae. Natatandaan ko pa ang message niya. Hi, ikaw ba si Celine? Please lang iwasan mo na si Alex. Jowa ko na siya kaya matuto ka namang dumistansya. Mama Mia, hindi ko maintindihan noon kung bakit ganun ang mensahe niya sa akin. Wala naman akong maisip na ginawa kong masama o ginagawa naman ni Alex namin na masama. Hindi din naman kami nagpapalitan ng sweet messages para ikaselos niya. Kaibigan lang talaga ang mga messages namin ni Alex sa isa't isa. Kaya imbis na mag-reply ako sa chat noon ay agad kong kinontak si Alex. Sa isip ko kasi kung may problema silang dalawa, dapat sila ang mag-ayos noon, hindi yung mandadamay pa sila ng ibang tao. Humingi sa akin ng pasensya si Alex dahil sa ginawa ng girlfriend niya. Ayos lang, mag-usap na lang kayo nang sa ganun, wala nang madamay na ibang tao. Lalo na ako, no? Yun lang ang naisagot ko kay Alex. Matapos nun, Mama Mia, ay nagdalawang linggo din na hindi nagparamdam sa akin si Alex. Hindi nga din sana ako magme-message sa kanya kung hindi ko lang nabasa yung nakapost sa FB account niya na shot kasama ang litrato ng isang beer. May hinala na ako noon sa nangyari. Pero syempre, ang gusto ko ay si Alex mismo ang magsabi sa akin. Hi Alex, kumusta ka na? Tagal mong hindi nagparamdam Panimula kong mensahe sa kanya. Hindi naman ako nabigo, Mama Mia, dahil agad din naman siyang nag-reply sa chat ko. Ayos lang, eto, nagmo-move on. Wala na kami. Ha? Bakit naman? Hindi niyo na talaga naayos yung problema niyo? Tanong ko. Hindi na. Nakakasakal na din kasi kaya ako na ang nakipaghiwalay. Paikot-ikot na lang din kasi yung pinagtatalunan namin. Paliwanag niya sa akin. Hala, sorry, hindi ko alam. At teka nga pala, bakit hindi ka naman nagpaparamdam sa akin? Kung hindi pa ako naunang mag-chat, baka wala talaga tayong usapan ngayon. Pagmamaldita ko sa kanya. Nag-sorry sa akin si Alex dahil sa hindi niya pagpaparamdam, Mama Mia. Nahihiya daw kasi siya dahil sa inasal nung ex-girlfriend niya.
Ayaw din daw niya kasing isipin ko na ako yung dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sinabi ko na lang kay Alex na okay na yon. Hindi talaga maiiwasan yung mga bagay na pagseselosan ang isang tao kahit wala pang batayan. Matapos yun, Mama Mia, ay bumalik kami ni Alex sa dati naming closeness. Minsan nga ay nagpa-file pa ito ng vacation leave para pumunta ng Maynila at nang makagala raw kaming dalawa. Okay yun sa akin, Mama Mia, dahil lang totoo, medyo naboboard na rin ako sa buhay ko. Aaminin ko na nabigla ako nung magtapat sa akin si Alex, Mama Mia. Hindi kasi sumagi sa isip ko na papatol ako sa isang lesbian. Kahit nag-aalinlangan ay pumayag pa rin ako na manligaw siya sa akin. At hindi ko naman pinagsisihan ang desisyon kong yon, Mama Mia. Dahil sa panliligaw niya ay nakita ko ang dating hindi ko nakikita. Mama Mia, iba pala magparamdam ng pagmamahal si Alex. Ang layo-layo ng mga lalaking nakakarelasyon ko. Madali na rin sa akin ang mahalin siya dahil na rin siguro sa pagkakaibigan namin. Doon pa lang, Mama Mia, alam ko na mabuti siyang tao. Nung maramdaman ko na mahal ko na si Alex, ay hindi na ako nag-atubiling sagutin siya, Mama Mia. Masaya kami sa naging relasyon naming dalawa kahit na kailangan pa namin itong isekreto. Bawal kasi sa amin ang maging magkarelasyon ng same department kahit pa nga magkaiba kami ng branch na pinagtratabahuan. Isa pa, Mama Mia, hindi pa din open yung kumpanya namin sa same-sex relationship. Hindi naman ito naging hadlang sa amin. Naging masaya pa rin kami kahit sekreto lang namin yung aming relasyon. Mama Mia, alam mo yung pakiramdam na may jowa ka na, may best friend ka pa na mapagsasabihan mo sa kahit na anong problema mo. Sa maniwala kayo o hindi ay naitago namin yung relasyon namin ni Alex ng 2 taon bago pa ito natuklasan ng mga kapatid ko. Siyempre, Mama Mia, ay nagalit ang mga kuya ko sa akin. Hindi naman sila against sa lesbian pero pangarap kasi nila sa akin ang magkaroon ng asawa at mga anak. Naiintindihan ko naman yon, Mama Mia. Kaya hindi ko pinilit sa kanila na tanggapin si Alex at ang aming relasyon. Pinapahiwalayan nila sa akin si Alex. Kaya para wala na lang gulo, ay pinaniwala ko sila na susundin ko ang gusto nila. Nagbanta kasi yung mga kapatid ko, Mama Mia, na uuwi sila ng Pilipinas kung hindi ako susunod sa kanila. Kaya wala akong ibang naging choice kundi ang magsinungaling. Dahil sa nangyari ay naging sobrang discreet lang namin ni Alex. Hindi naman naging mahirap sa amin dahil dati pa man ay hindi na talaga kami mahilig mag-post sa Facebook namin tungkol sa aming mga relasyon. Mama Mia, may oras lang din kami sa pagbi-video call. Hindi rin kami tulad ng ibang magjowa na minu-minuto kung magka-text o magka-chat at magbi-video call pa. Tumagal ang ganong setup namin ni Alex. Minsan nagkakatampuhan pero naayos din naman namin agad. Hanggang sa magli-5 taon na kami, Mama Mia, napag-usapan namin na total ay wala na akong pamilya dito sa Maynila, bakit hindi ako magpa-transfer ng area dun sa area niya? Ilang araw ko ring iniisip yun, Mama Mia, kung worth the risk ba ang gagawin ko. Sa totoo lang ay hindi pa buo ang desisyon ko noon, pero pakiwari ko kasi, Mama Mia, ay may bumubulong sa akin na i-take ang chance na yun.
Since hindi naman ako makapag-decide, ay ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Nag-apply ako for transfer, Mama Mia. Ang nasa isip ko noon, kung ma-approved ang pag-transfer ko, isa lang ang ibig sabihin nito. Ito ang talagang nakatadhanang mangyari. Mama Mia, madaming naging tanong sa paglipat ko. At ang naging sagot ko lang ay gusto ko ng bagong lugar para bagong simula ng bagong buhay. Akala ko nga ay hindi na ma-approved pero nagulat na lang ako 2 buwan matapos kong mag-file ay nabigyan ako ng letter for transfer approval. Mama Mia, magkahalong saya at takot ang naramdaman ko noon. Hindi kasi ako sigurado kung ano ang dadatnan ko doon o kung magiging maayos ba ako sa lugar na yon. Pinanghahawakan ko na lang talaga ang pangako ni Alex na hindi niya ako pababayaan doon. Mama Mia, upang hindi po maging conflict sa aming trabaho, ay nagdesisyon si Alex noon na mag-resign at lumipat na lang ng ibang kumpanya. Pinigilan ko pa nga siya dahil alam naman natin na mahirap magsimulang muli sa isang bagong kumpanya. Pero desidido si Alex. Dahil ang importante daw sa kanya, Mama Mia, ay magkasama kaming 2 nang wala nang hahadlang pa sa amin. Natuloy nga ang paglipat ko sa lugar ni Alex, Mama Mia. Nasunod ang plano namin na magsasama kami sa iisang bubong. Nung una ay medyo nagkahiyaan pa kami. Pero hindi naman yon nagtagal. Mama Mia, dahil sa pagsasama naming 2 ni Alex sa iisang bubong, ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. Magkasulungat nga pala kami talaga sa lahat ng bagay. Ako ay masinop at malinis sa bahay. Gusto ko laging nakaayos ang lahat, habang si Alex naman ay napakagulo at walang pakialam kung hindi maayos ang bahay niya. Sa katunayan, Mama Mia, isa yan sa lagi naming pinag-aawayan. Ayoko din kasi na ako ang magliligpit ng kalat niya. Dahil hindi naman niya ako maid. Kahit anong sabi ko sa kanya na ayusin ang kalat niya, ay hindi pa rin niya ito ginagawa. Sa totoo lang, Mama Mia, kapag nangyayari ang mga away namin na yon tungkol sa mga kalat niya, ay medyo nagsisisi ako sa desisyon ko na lumipat sa lugar na ito. Pero dahil ayokong mapahiya sa aking mga kapatid, ay nanindigan na lang ako. Away-bate ang naging pagsasama namin ni Alex. Mama Mia, ang buong akala ko talaga ay hindi na ako kailanman magkakaroon ng sarili kong pamilya. Tinanggap ko na nga na baka talaga kami ni Alex ang magiging magpartner habang buhay. 35 years old na kasi ako nung time na yun, Mama Mia. Kaya hindi na ako umaasa na may makikilala pa akong lalaki na magiging kabiyak ko sa buhay. Pero iba pala talaga kapag si God ang nagplano sa buhay mo kasi masosorpresa ka na lang talaga. Naniniwala ako sa kasabihan, Mama Mia, na kung para sa'yo, para sa'yo. Madami mang humadlang, gaano man katagal ay mangyayari pa rin ang nakatakda. Mama Mia, madami akong nakikilala sa branch namin dito. Madaming lalaki at babae. Isa na nga rito si Leo. Sakto lang ang itsura niya. Kayumanggi ang kaniyang balat at sakto lang din siya sa height. Nung una ay hindi ko siya napapansin kahit pa nga malapit lang naman ang mga tables namin sa isa't isa. Ang alam ko din ay hindi rin naman niya ako type, Mama Mia. Mahilig po silang uminom ng mga kasamahan namin. Kaya nung minsan nga ay inanyayahan pa nila akong sumama. Siyempre, hindi ako pumayag dahil hindi ko pa sila ganun ka-close. At isa pa, alam ko naman na hindi papayag si Alex. Sa isip ko nga, Mama Mia, ay sa susunod na lang ako sasama.
pero hindi na naulit ang paanyaya nilang yon. Kung lumabas man sila ay hindi na ako kasali sa ini-invite nila. Siguro ang iniisip nila ay tatanggi lang din naman ako, kaya ano pang point na yayain nila ako. Medyo na-hurt ako sa aking naiisip, Mama Mia. Naramdaman ko din kasi na medyo dumidistansya yung mga kasamahan ko sa akin. Siguro nga naaartihan sila sa akin, Mama Mia. At upang maputol ang gap namin sa opisina, ay niyaya ko ang lahat na lumabas isang araw matapos ang aming trabaho. Videoke, kain at inom, yan ang mga ginawa namin. Hindi naman talaga malakas ang tolerance ko pagdating sa alak, kaya madali akong natamaan. Kahit medyo tipsy ay alam ko pa rin naman kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Nakikita ko pa nga ng maayos yung pakikipag-flirt sa akin ni Leo. Nung uwian na, Mama Mia, ay nagpresenta si Leo na ihatid ako. Hindi sana ako papayag, pero nahila na niya ako sa sasakyan niya. Medyo inaantok na ako nung time na yon, kaya medyo napapapikit na ako. Naalimpungatan na lang ako nung mapansin ko, Mama Mia, na ibang daan na ang tinatahak ni Leo. Mama Mia, nagulat ako dahil ang daang tinatahak ni Leo ay hindi naman ang daan papunta sa bahay namin. Hanggang sa bigla ko na lang namalayan na pumasok na ang kotse niya sa isang drive-in motel. Alam ko ang gustong mangyari ni Leo, Mama Mia. At sa totoo lang, wala naman akong ni katiting na pagsisisi o pagtutol na nararamdaman. Pumasok nga kami sa kwarto at doon ay nilabas namin ang lahat ng init ng aming mga katawan na kanina pa namin pinipigilan. Mama Mia, aaminin ko na nung nagpi-flirt pa lang sa akin si Leo habang kami ay nagiinuman, ay nagiinit na talaga ako. Hindi naman ako virgin, Mama Mia, pero matagal na kasi akong walang naging kaniig na lalaki simula nung huli kong karelasyon na si Joseph. Kaya naman iba talaga ang sensasyon na dala sa akin ni Leo. Alam ko na posible kong pagsisisihan ang bagay na ito pagdating ng panahon. Pero nung nasa ganoon na akong sitwasyon, Mama Mia, ay hindi ko na inisip pa kung ano ang magiging kahihinatnan ng ginagawa namin. Ang importante sa akin ay mairaos ko lang ang init na nararamdaman ng aking katawan. Palihim na lang akong nagdasal na sana ay wag talagang malaman ni Alex ang nangyaring ito. Mama Mia, nung mga sumunod na araw ay naging feeling close na sa akin si Leo. Ang akala kong landian lang namin nung gabing yun ay hanggang dun lang. Pero napansin ko ang mga pagpaparinig niya. Panay rin ang pangungulit niya sa akin. Nung una ay hindi ko na lang pinapansin, pero nung lumaon, Mama Mia, inaamin ko na hinahanap-hanap ko na rin ang mga ginagawa niyang ito. Alam ko kung saan ito papunta pero wala na akong ginawa para umiwas. Bagkus ay nagpadala na lang ako sa Agos, Mama Mia. Bahala na kung saan man kami dadalhin ng aming mga nararamdaman. Yung nangyari sa amin ni Leo sa motel ay nasundan pa ng nasundan ng ilang beses. Hanggang sa naramdaman ko na lang bigla, Mama Mia, na ginugusto ko na rin si Leo. At gusto ko na rin makipaghiwalay kay Alex pero hindi ko alam kung papaano ito sasabihin sa kanya. Naalala ko kasi ang lahat ng sakripisyo ni Alex upang makalipat ako sa branch namin dito. At ayokong masumbatan niya ako dahil doon. Pero Mama Mia, kapag talaga ukol ay bubukol. Nagulat na lang ako dahil isang araw ay si Alex na mismo ang nag-open up tungkol sa hiwalayan. Natuwa ako pero syempre hindi ko pinahalata. Pinipigilan ko ang sarili kong ngumiti habang nagpapaliwanag siya sa akin.
Ang sabi niya Mama Mia ay hindi daw kami magwo-work na. May iba na rin daw kasi siyang nagugustuhang babae at ayaw na niyang maging unfair sa akin. Nagpatuloy pa siya sa kanyang pagpapaliwanag at bigla akong nahiya at nagulat nung sinabi niya na alam pala niyang namamagitan sa aming dalawa ni Leo. Nagsorry ako sa kanya Mama Mia dahil sa iba pa niya nalaman ang tungkol doon. Laking pasasalamat ko na lang at hindi naman nagalit si Alex. Siguro nga ay dahil may iba na rin siyang gusto. Naging maayos ang hiwalayan naming dalawa ni Alex Mama Mia. Ang sabi ko nga kanina, mabuting tao talaga si Alex. Sa katunayan ay siya pa nga ang umalis ng apartment na nirerentahan namin dahil ang sabi niya ayaw niyang mag-adjust na naman ako kung saan ako lilipat. Siya raw ang taga roon at siya raw ang mas nakilala ang lugar na yon, kaya siya na lang ang aalis. Mama Mia, matapos kaming maghiwalay ni Alex ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at ginawa na naming opisyal ang relasyon naming dalawa ni Leo. Marami nga ang nagbulungan dahil magkaiba kasi kami ni Leo. Pero pinatahimik namin silang lahat dahil pinakita namin ni Leo na masaya kaming dalawa sa isa't isa. Pero hindi nagtagal, Mama Mia, ay may isang pagsubok na dumating sa buhay namin. Nalaman ko kasi na hindi ako gusto ng mga kapatid ni Leo. Tulad ng ibang tao ay naaartehan ng mga ito sa akin. Ang gusto kasi nila ay yung simpleng babae, yung walang kaarte-arte sa katawan. Yung kabaliktaran ko, Mama Mia. Pero laking pasasalamat ko kay Leo dahil pinaglaban niya ako at pinaglaban niya ang relasyon naming dalawa. Sinikap niya na makita ng kanyang mga kapatid ang mga bagay at katangian na nagustuhan niya sa akin. Medyo matagal-tagal din, Mama Mia, bago natanggap ng mga kapatid at pamilya ni Leo ang relasyon namin. Pero kahit na natagalan ay ayos lang naman. Basta ang importante, sa huli ay nagkasundo-sundo rin ang lahat. Mama Mia, sunod-sunod na blessings ang dumating sa aming dalawa ni Leo pati na rin sa pamilya niya. Nag-celebrate na rin kami ng aming 3 taon bilang magkarelasyon. Pati nga sa trabaho ay nabigyan ako ng chance na ma-promote. Pero agad din naman itong binawi. Dahil nalaman ng head office na may relasyon kaming dalawa ni Leo. Kapag daw ma-promote kasi ako Mama Mia ay magiging direct boss na ako ni Leo, which is bawal sa kumpanya na aming pinagtatrabahuan. Dahil magiging conflict of interest yon. Iniwasan din po kasi Mama Mia ang posibilidad na mahalo namin ni Leo ang aming mga personal na buhay sa aming trabaho. Aaminin ko Mama Mia na ang laki talaga ng paghihinayang ko sa promotion na yon. Pero wala na akong magagawa pa dahil yon ang policy ng kumpanya. Nung malaman ni Leo ang nangyari ay nagbalak pa siya na mag-resign upang maibigay lang sa akin ang promotion. Pero pinigilan ko siya Mama Mia. Sinabi ko na lang kay Leo na ako na mismo yung tumanggi sa promotion na yon. Pero kahit sinabi ko na yun sa kanya ay ramdam ko pa rin na nagigilty siya. Kaya naman Mama Mia, niyaya ko na lang siya na magbakasyon kaming dalawa para makapagpahinga ang aming mga isip. Ginawa na namin ang matagal na naming gusto, yun ay ang pumunta sa Siargao. Sa awa ng Diyos ay naging maayos at ligtas naman ang biyahe naming yun. Na-enjoy rin namin ang isa't isa at ang magagandang tanawin at lugar sa Siargao, Mama Mia. 5 araw matapos ang trip namin sa Siargao ay nagulat na lang ako dahil biglang nag-propose sa akin si Leo ng kasal. Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi ko na naisip noon na ikakasal pa ako. Ang akala ko talaga ay hindi na ako aabot pa sa ganoong punto ng buhay ko. Pero heto na nga at may lalaki nang nagyayaya sa akin ng kasal. Mama Mia, nag-yes ako agad sa proposal ni Leo. 1 taon din naming pinaghandaan ang aming kasal.
para na din mabigyan ng enough time yung mga kapatid ko na makauwi mula sa ibang bansa. Naging blessed kami sa mga taong nakapaligid sa amin, Mama Mia. Naging maayos at masaya ang wedding namin ni Leo. Sa ngayon, Mama Mia, ay sumusubok pa rin kami ni Leo na magkaanak kahit pa nga alam ko na mahirap na talaga dahil sa edad kong 40. Pero wala namang imposible pagdating sa Diyos, hindi ba, Mama Mia? Nananalig pa rin kami na sa tamang panahon ay mabibiyayaan din kami ng isang anak. Hindi ko alam kung sa paanong paraan, pero isa lang ang masisiguro ko, Mama Mia. Tatanggapin namin yon ni Leo ng buong puso. Kung ano man ang ilaan sa amin ng Diyos, Mama Mia. At kung sakali man na hindi talaga kami magkakaanak ni Leo, Mama Mia, ay dalangin ko na lang na nawa ay bigyan po kami ng puso na may malaking pag-unawa para matanggap ito. Lagi ko ding dinadasal sa Diyos, Mama Mia, na sana ay alalayan kami ng mag-asawa upang hindi kami mauwi sa hiwalayan tulad ng mga karamihan ngayon na nababalitaan ko. Maraming salamat, Mama Mia, sa pakikinig mo at pagbasa mo sa kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Celine. Naging napakakulay ng buhay ni Celine. Ang dami niyang mga pinagdaanan, ang dami niyang mga naging karelasyon at mga naging karanasan. Pero sa totoo lang, ganun naman talaga ang buhay. Unique para sa bawat tao. Pero masaya ako, Celine, sa tinatahak mong daan ngayon. Masaya ako na masaya ka sa piling ng asawa mong si Leo. Dalangin ko rin ay ang pagkakumpleto ng inyong pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Pero sabi nga nila, ang lahat ng plano ay nasa Diyos. Kapag sinunod natin ang plano niya para sa ating mga buhay, ay hindi talaga tayo mapapariwara. Dalangin ko sa lahat ng mga nakikinig ngayon na sana ay dumating na ang panahon para tuluyan kayong maging masaya katulad ni Celine. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Celine. At kung may gusto kayong ikwento sa akin, wag niyo pong kalimutan na pwede po kayong mag-email sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo rin kalimutan na i-like at i-share ang video ni Celine at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat nating upload. Magandang araw, ito po si Mama Mia.